minutes and pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito at muli kami nagkasama-sama, O God. And Lord, sa aming pag-aaralan, ikaw ang maging programmer. Panginoon, tulungan nawa kaming mas maintindihan ang iyong salita at mas maunawaan namin kung anong will mo para sa buhay namin, O God. Help us, Father, na ang tangi ko lamang masabi ay according sa will mo, O God, at walang halong bagay na mas makakagulo sa kanilang isipan ng aking masabi, kundi yung tanging linaw na katotohanan na nagmumula lang tanging sa iyo, Panginoon, at maraming salamat po sa gabi ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ay po, tayo po ay nasa second night ng ating 3 nights of prayer. Ayun, wala pa yung aking slide. Ayan. Title, Mission 23. Kagabi po, si Ate Beth po ang nagturo ng A Call to Witness, yung first night po natin. Sabi po sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Alam ko po, pag Wednesday, meron tayong testimony. So sinabi, di ba, you will be my witness. Sino po ang handang mag-testify ngayong gabi? Ang ginawa ng Lord sa inyong buhay mula ngayong nakaraang linggo? Wala po bang gusto mag-testify sa kanilang ano po ang ginawa ng Lord sa inyo? Kahit simpleng bagay po, dapat po nagtitestify tayo kasi give back the glory to God. Kaya lahat po dapat pinapasalamatan natin ng Diyos. Sino po ang gusto mag-testify? Bakit ayaw mo tumingin sa akin? Tawagin natin si Ate Jen! Welcome back, Ate Jen! Share mo naman ang iyong mga pinagdaanan. At muli ka naman. Talaga yun, no? Yeah, let's welcome Ate Jen po. Pinagdaanan talaga. Gano'n sa pilitan niya ako tinignan. Hindi ko talaga sabihin ko. Hindi, ayun. Yung tinawag niya ako, naalala ko na bigla. Hindi, gusto ko lang magpasalamat sa Lord kasi syempre wala naman tayong balibalita. Wala tayong ano sa isa't isa. Pero nakakatuwa ang Diyos kasi naiyak na ako. Teka. Hindi ako magsalita dito. Hindi, nakakatuwa lang ang Panginoon kasi hindi ko akalain na pwede type ko na lang. Natapos, ito hindi po ito pang New Year ha, hindi na ako makaget over dun sa nakaraang taon. Hindi po ito pang New Year. Hindi ako makaget over dun sa ginawa ng Diyos sa akin ng huling taon. Kasi sabi ko nga sa Panginoon, paulit-ulit ko sinasabi. Sabi ko, Lord, hindi ko akalain na masalagpasan ko yung taon yun. Pero hindi dahil sa'yo. Hindi ko alam kung, hindi ko na sasabihin kung ano pa yung mga nangyari. Pero nakakatuwa ang Diyos. Gusto ko lang i-testify na ang Panginoon kahit hindi, alam niyo naman po yun na kahit hindi tayo faithful, ang Lord talaga faithful, sobra. Sobra. Lahat tayo napatunayan natin yung sa buhay natin. Marami po kung, alam niyo po yun, parang naramdaman ko na po yung naramdaman ko na yung nagawa ko na yung gusto ko, naramdaman ko na po yun, naramdaman ko na yung nawala rin yung gusto ko. Pero napatunayan ko po sa natapos na taon na kahit anong mangyari, nasa kamay mo man yung gusto mo o nasa wala, guess nyo po. Alam ko may kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Material, pamilya, kahit ano man yung trabaho, career. Napatunayan mo na kahit ano yung bagay na hawak mo, Diyos lang talaga makapag-satisfy sa'yo. Siya lang talaga. Hindi ba natapos yung buong taon ko last year. Hanggat hindi ko nasasabi talaga na, Lord, salamat. Ngayon mas ngayon ko po naramdaman, mas lalo ko na-treasure yung pagiging Diyos ng Diyos sa akin. Hindi niyo po yung sinabi ko. Mas lalo ko po siyang na-appreciate bilang Diyos ko. Hindi ko, sabi ko nga sa Lord, hindi ko man ma-express sa mga panahon na to kung gaano ko grateful sa mga bagay na ginawa mo. Alam mo kung gaano ko ka-thankful. Kaya, yun po, ina-encourage ko po kayo na ano po yung status nyo ngayon? Hindi naman ho yun yung focus natin eh. Diba? Alam niyo lahat yun. Ang focus natin lagi yung kung gaano kayo ka-thankful sa Panginoon. Huwag niyo na pakialaman yung mga bagay na hindi naman dapat tinitignan. Nakukuha niyo pa yung mga sabihin.
Alam niyo po yun, hindi na natin kailangan pang himay-himayin yung mga bagay-bagay sa mundo eh. Kasi ang ending naman natin, Diyos pa din. Kahit ano pong ano natin sa mundo, kahit anong liwaliw nyo, anong nalaman nyo, gaano man kayo katalino, gaano ang ganda ng karir, gaano kayo saksaya sa pamilya. Pero kung hindi nyo po nararamdaman yung satisfaction na may Diyos ka, bali wala ho, promise. Kaya yung po, pasalamat ako sa Lord kasi ngayon, ngayong year na to, mas lalo ko na-treasure yung pagiging Diyos niya sa akin. Hindi ko man po na-explain, pero alam ko kung nararamdaman niyo ibig ko sabihin. Tayo mo matagal na tayo mga Kristiyano. Alam niyo po yung feeling na yun, nandiyan si God. Pero yung nare-refresh ka lagi, dun sa moment na Panginoon, salamat kasi Diyos pa rin kita. Diyos pa talaga kita. Alam niyo po yung gano'n, yun po yung masarap na feeling at yun po yung nakakatuwa sa Diyos. Kasi hindi siya nawawala ng paraan kung paano niya ipapaalala sa'yo na anak, kahit anong gawin mo, sa akin pa yung bagsak mo. Kaya yun lang po, kaya lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat, tanging sa Diyos lamang po. Amen po ba? Bigyan naman po natin ng malakas na malaktak yung Panginoon. Kasi kanina po ako nag-worship, hindi po ko narinig yun. Parang hindi ko namin kasi minsan na po, gusto ko lang po i-testify din tayo kayo nag-worship tayo. Habang nag-worship po kasi tayo kanina, habang kumakanta tayo, parang bigla ko po na-miss yung, alam niyo po yung, kasi pati church ako sa Paco, JIL, parang bigla ko po na-miss yung ambience ng San Martin family ko, it's yung girl. Kaya minsan nga po sabay-sabay po nating pasalamatan ni Diyos bilang iisang pamilya po sa lugar na ito. Gusto ko po na-express sa Panginoon bilang iisang pamilya na Lord, andito yung JL San Martin, kahit anong mangyari, thankful po kami. Kaya sabay-sabay po natin palakpakan ng Diyos. Sabi ko, salamat Panginoon, ginagawa mo sa amin, Lord, salamat. Bakit magpapit namin, salamat Panginoon, sa ginagawa mo ginabigay, nagkakabig ka lahat ng paguli. Lahat ako sa salamat, Panginoon. Ay, salamat po. Hindi ako nagkamali ng pinili yung mag-testify ngayong gabi. Parang nag-EGR na ulit si Ate Jen. Okay. Ayan, ang ating pong second night, entitled, next slide, A Call to Reach Out the Lost. Jude 23. So, sa second night po, ating pong pag-aaralan ng Book of Jude. Ito po ay isang book lang. Bago po ang Book of Revelation, ito po yung last book, which this book consists of 25 verses only. And the Book of Jude is a general epistle. Sabi po nila, epistles mean letters to church. And the author of Jude is ito po ay, kanina po, kinapakorit ako kay Kuya Ray. Kuya Ray, si Judas yung author ng Jude. Hindi, yung isang Judas yun, yung brother ni James. Hindi yung si Judas Anak ni na James. nag-break. Ay, sorry. Anak. Judas. Anak ni James. Ay, anak ni James. Sorry, Kuya. I stand corrected. Okay, ayun po. Kung gusto mo mas malaman pa, we're going to ask Brother Ray pag after po ng teaching ko. Okay, next. Pinapagaan ako. Okay, ito po ang summary ng Book of Jude. Ang verse 1 to 2 po is greetings from Jude. Then 3 to 16, dangers for false teachers. So, maganda pong basahin natin yun. And verse 17 to 23, a call to remain faithful. And verse 24 to 25, a prayer of praise. So, ayun po, ating po pagugulayan ang Book of Jude. So, mag-uumpisa po ako sa verse 20. Sabi doon, but you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit. So, kanina po, na tayo ay nabuhayan sa testimony binigay ni Ate Jen. So, bilang Kristiyano po, dapat po binabantayan natin ang bawat isa sa panalangin. Kaya nga po, sinasabi lagi ni Nanay Esther, kailangan may chain of prayer. Ipag-pray natin lagi ang bawat isa, ang even pastors natin. Hindi lang po tayo, kasi every one of us, need po natin si Jesus at kailangan din po natin ang bawat isa. Kaya nga po tayo nasa isang church kasi we need one another po to build up our faith. Then sa verse 21 po, sabi doon,
and wait the mercy of Lord Jesus Christ who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourself safe in God's love. So dapat po tayo mga Christian, lagi tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi nga niya, when you love me, you will obey me. Ganun po eh. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka papayag na mahiwalay siya sa'yo. Di ba tama po? Ganun din po kung mahal natin ang Diyos, hindi tayo papayag na mahiwalay tayo sa Kanya. Then, sa verse 22 po, ang sabi doon, and you must show mercy for those who faith is wavering. So, marami po sa atin, minsan nagda-doubt. Because of, minsan yung faith natin naaalog. Kaya tayo nagkakaroon ng doubt. Kung para po maging, yung faith natin maging firm, dapat po everyday tayo nagpe-pray and everyday nagbabasa tayo ng Word of God. Kaya nga po may quiet time eh. Kasi nandun yung application, yung warnings ng Lord. Kasi through that po, mas na-encourage yung bawat isa. Mas nalalaman mo ano ito pala yung sinabi ng Lord. Para hindi ka magkaroon ng doubt. Kasi mas maganda po, binabasa natin ng buo yung Bible. Kasi pag half-truth lang yung nalalaman mo, nagkakaroon ka ng doubt. Diba po? Then, sabi doon, ito na, June 23. Sabi, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sin that contaminate their lives. So, ayun po ang ating verse for tonight sa June 23 po. Mamaya po ay pagugulayan pa natin ito. So, ang title po ngayong gabi sa Call to Rescue. What is a call? Yun. Everyone is called by God. Sabi nga po sa Exodus, then Moses said to the people of Israel, see, the Lord has called by name. Yung binabasa ko nga po yung quiet time ko kanina sa Luke po. Natuwa nga po ako kasi nung tinawag ni Lord yung tax collector, tinawag niya yun sa pangalan. Then yung first disciple ni Jesus, hindi niya tinawag, uy, hindi, diba? Tinawag niya rin sa pangalan kasi lahat tayo kilala ng Lord. And when we called, kilala, diba nga sabi, from their wombs pa lang, alam na ng Lord kung sino ka, yung plano niya sa'yo. Kaya, everyone is called by God. And number 2, we are called for a purpose. Hindi ka naman tinawag ng Lord nang wala lang. Di ba nga pinaka-receive kayo ng tawag, ng cellphone? Dadial mo kasi alam mo yung number na to, ng taong to. Kunyari si Brother Jeff. Alam mo nag-exist siya. Ba't mo siya tatawagan? Kasi may purpose ka, di ba? Oh, sample ng call. Then, sabi dun sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that loves God, to them who are called according to His purpose. So, ang purpose po natin ay mas malalaman natin mamaya. So, next, number 3, everyone has a calling. Diba? Sabi nga dito sa Matthew 4:19-20, come, follow me, Jesus said. I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed Him. Kung babasahin po natin mabuti, before po, tinawag ng Lord ang lahat ng, hindi naman niya tinawag yung disciples sa wala lang, para may kaibigan ako, may kasama ako, di ba? May purpose po ang pagkakatawag ng Lord sa bawat isa. Di ba nga, everything works together for those who love Him. Marami pong plano ang Diyos sa ating mga buhay, which is minsan, huwag natin pangunahan yung plano ng Lord, kasi iba yung plano niya sa plano mo. Diba nga pa nagpipray po tayo, dapat according to God's will and according to the Holy Spirit. Di ba minsan po may mga nagtataks? Kasi may mga prayer po na hindi natin kayang sabihin. Yung Holy Spirit po yung nagsasabi ito yung mag-pray mo, di ba? Then, Hinga-hinga. Hinga nga lang ko. Next. Hinga-hinga din ah. Okay. Ayan. Kanina, diniscuss ko yung a call to. Then next, reach out. Tanong, who will reach out? Diyan din na sa to. Oh, di ba kanina sinabi ko, everyone has a calling, may purpose. Ang tanong, who will reach out? Di ba yung mga tinawag? Sila yung mag-reach out. Oh, next slide po. Ang unang nag-reach out sa atin, sino? Di ba? Sabi nga doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So, sino unang nag-reach out sa atin? Diba? Si God the Father. The next one who reaches out, sino po ba? Sino ba yung sunagot? Si Jesus. Sabi nga ng
John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba parang ganun na lang yung love ng God sa'yo. Kasi nung hindi kanya na-reach out, binigay niya si Jesus. His only begotten Son to reach out you again. Di ba? Ganun na lang. Tapos hindi pa na kontento ang Lord. After siyang mapako, kasi hindi pa rin kita ma-reach out, iniwan yung 12 disciples. Sa 12 na yun, alam natin ang pinagdaanan nila, di ba? They still reaching you out. They still trying to save your life. Kasi ganun pa kamahal ng Lord. Diba? Next door, disciples of Jesus. Yung next na nag-reach out. Wala po. Sabi dun sa Mark 16:15. And then he told them, Go into all the world and preach the good news to everyone. Diba? May experience mo yung gaano kakalab ng Lord. Kasi sa una, si Lord mismo, God the Father, trying to reach you out. Ayaw mo pa din. Then give Jesus to reach you out. Then, iniwan niya yung 12 disciples niya to reach you out again and again and again and again. Diba? Sabi nga, Jesus said to him, Today salvation has come to the house because of this man who is the son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yung kanina po, habang pinag-aaralan ko yung Luke, yung tax collector po, si Zacchaeus, although sabi doon, bagit siya, tax collector siya, alam natin, di ba? Makasalanan, yun ang iniisip ng mga tao. Pero yung taong yung kahit gano'n siya kalit, umakyat siya doon sa isang tree kasi gusto niya makita si Jesus. Even a sinner seeking Jesus eh. Di ba? Pero ginawa ng Lord, tinawag niya siya. Tapos pumunta siya sa bahay mismo ni Zacchaeus. Then after that, sabi ni Zacchaeus, Lord, kung meron man akong mga pinagkuhanan or paraphrasing na lang po, kasi kung meron man akong parang ginulangan, ibabalik ko yun 4 times. Nakita ng Lord yung repentance ng heart ni Zacchaeus, di ba? Si Lord ngayon yung tumingin, tax collector to eh. Di ba? Inaccept pa rin siya, ganun-ganun na lang ni Jesus. Kasi mahal niya tayo. Then next po, ayun, tapos na tayo to a call to reach out, then one, the lost. Ayan. Who are the lost? Sino po ba yun? Possible ba tayo din yun? Minsan, the lost? Last is, yan, ang una, sabi doon, unbelieving, yung mga hindi pa nakakilala. Probably, yung isa sa mga kapamilya natin, hindi pa nila kilala si Jesus. Diba parang napakasakit naman doon, kilala mo si Lord, ba't hindi mo kayang i-share? Diba? Kapatid mo yun, nanay mo, tatay mo. What are you so afraid of? Diba? Sabi nga ng Lord, do not be afraid for I am with you. Eh yun na nga yung calling mo eh. Yun na nga yung purpose mo kung bakit ka nandito eh. Bakit di mo kayang i-share? Kapatid mo yun, nanay mo yun. Ang sakit nga isipin kapag, praise God, kasi hindi dumating sa buhay ko na namatay yung father ko na hindi siya nakakilala. I praise God kasi everything works for His glory and His purpose, di ba? Then, next ng loss is yung doubting. Ayun, mga nagda-doubt. Minsan nawawala tayo kasi nagda-doubt tayo. Bakit ba tayo nagda-doubt? Eh sinabi na nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Di ba sapat yun? Pinako na ako sa krus na to save you. Nagda-doubt ka pa rin sa pag-ibig ko sa'yo. Ano po gusto mo? Parang, di ba? Minsan, ang pag-ibig ng Lord undescribable na pati hindi pa natin maintindihan. Ang pag-ibig na yun ay handa nang ibigay buong puso. Tapos, dineneglect mo. Di ba? Ang sakit naman nun. Di ba? Sabi kasi may free will ang tao. Free will. Bakit yung free will mo hindi na lang maging will ni Lord na ang will ko, Lord, mahalin ka. Kasi everything comes from you. And even my breath comes from you. Diba? So dapat, yung tao nagbibigay sa'yo, pasalamat ka man lang. Minsan yung tao nagbigay sa'yo, nagagalit ka pa kasi ito lang binigay. Diba? Minsan nga sinasabi nila, yung mga bagay na nagawa mo mabuti, hindi nila maalala yun. Yung unang mali mong nagawa, yun lang ang maririting sa kanila. Parang, grabe daw. But that's how people think. Pero once you're a Christian, ang tangi mo na lang titignan si Lord, yung totoo, yung pag-ibig ng Diyos na totoo sa'yo. Then, the last one for the lost is falling away. Yung mga naligaw ng landas. Yung mga
falling away. Bakit? Big question. Ito na nga yung love ng Lord eh. Pag lumayo ka pa. Minsan kapag lumayo ka, mas mararamdaman mo kung gaano kasakit. Kasi wala na yung Lord sa tabi mo eh. Kasi ikaw mismo lumayo. Di ba nga po sa Bible, yung the prodigal son, nung iniwan niya lahat, kung isipin mo, mayaman yung tatay niya, nandun ang lahat. Pero gusto niya eh. Malis siya. Di ba nahirapan siya? Ultimo yung pagkain ng bawang kinain niya, sobrang paghihirap. Pero hindi pinlano ng ama niya yun para sa kanya. Siya mismo nag-decide nun. Bakit minsan, the more yung binibigay ng love ng tao sa'yo, the more na lumalayo ka. Di ba nga dapat magpasalamat tayo sa pag-ibig na binibigay ng Diyos. Kasi that's why Jesus come here to save us. Kasi tayo mga the lost. Diba? Minsan kailangan may guidance eh. Pag pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, binibigyan ka ng mapa. Sinasabi ko dito ka sumakay para hindi ka maligaw. Nandun yung caring. Kaya nga iniwan ng Lord yung Bible eh, for our everyday life. Na ito anak, basahin mo. If every time may doubt ka, may tanong ka, kausapin mo ko, I will answer you. Totoo po yun. Kaya mas importante po nagbabasa tayo ng Bible everyday. So, yun po. Ito po yung Jude 23. Rescue other by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do so with a great caution, hating the sins that contaminate their lives. Kung titignan niyo po yung picture, si Father God, then si Jesus, tapos yung isa, yung talos na, yung kamay na lang po yung nakita sa picture. Kung titignan niyo mabuti, para hindi mawala si Lord Jesus, nakahawak pa rin siya kay Father God. Diba? Nandun pa rin yung guidance. Kasi paano ka magsasave ng lost kung ikaw mismo hindi ka nakahawak sa Diyos? Di ba maliligaw ka din? You need God. You need Jesus. Para makapag-save ka ng others, dapat yung foundation mo firm din. At yung foundation na meron ka, dapat si Lord Jesus lang. Kasi He will not be shaken nga, di ba sabi sa kanta? He will not be moved. Totoo po yun. Kapag nakahawak ka sa Diyos, kahit anong uga mangyari sa'yo, hindi ka makakabitaw. Kasi siya mismo, hindi ka niya bibitawan. Kahit ikaw ang bumitaw, siya hindi bibitaw sa'yo. Tandaan po natin yan. So, meron po dito isang movie na ating pananoorin sila. Yun. Good job! Pwedeng mamirata ba yan? Pwedeng mamirata.
Sabi dito nga, balikan natin yung June 23. Rescue other by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to steal others. Diba? Kung sa tingin nyo, hindi dumating yung yung pastol, lalaki kanina, ano na nangyari dun sa ship? Kung hindi niya na-snatch, kung hindi niya nakuha ng tungkod niya, ano na nangyari sa kanya? Tayo kaya, kung hindi dumating si Lord Jesus, nasaan kaya tayo? Diba? Sabi dito, tayong mga na-save ng Lord na nakarinig ng salita niya. Maraming tao sa mundo. Diba? Ang commandment ng Lord, share the gospel. Tapos ikaw nakaupo ka dito. Hindi mo sinishare yung gospel. Ano na nangyayari sa kanila? So mga kapatid mo kaya ang nasa bahay, hindi nila alam ang totoo. Sa tingin mo ba save sila ngayong gabi? Diba? It reminds us na habang may chance tayo, we should save them. Rescue. Diba ang rescue binibigay sa mga tao na nangangailangan? We'll never know kung bukas kasama pa natin yung mahal natin sa buhay. We need to rescue them. Diba? Snatch them. Tapos sabi rin dito, show mercy to steal others. Kasi sa mga nagda-doubt, we still have to show mercy for them, compassion. Diba nga, God is the God of love. And we as Christian, dapat mahalin natin ang bawat isa. Even they're doubting, dapat na yung mga nagkakaroon ng doubt, mas minamahal natin sila para hindi sila mag-doubt, diba? Mas pinapaliwanag natin sa kanila kung ano yung tama. At dapat mas ma-impress sila, hindi dahil pag hindi mo ako tinanggap, mapupunta ka sa hell eh. Hindi dapat yung mangyayaring mali. Dapat ang emphasize natin sa mga unbelieving is that mahal ka ng Lord, kaya ka nandito. Hindi dahil sa, ang punta mo nga, di ba sabi sa Romans, for the wages of sin is death. Diba? So, sa lahat ng ginagawa mo kasalanan, dapat bayaran nun, kamatayan, agad-agad. But the gift of God, by His grace, diba? We're saved. Ganun na lang ang pag-ibig ng Lord sa bawat isa. So, sabi pa doon, di ba nga, to do so with a great caution, hating the sins that contaminate their lives. Sabi nga, doon kanina, huwag tayong magalit dun sa tao, magalit tayo sa kasalanan na ginagawa ng tao. Diba? Don't hate the sinners, but the sin he commits. Diba? Dahil kapatid mo yun, mahalin natin sila. Kung iisipin nga, sabi, rescue them. They need your help. They need you. Diba, ang title ng gawin ito, ang Tenets of Prayer is Mission 23. And Jude says, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Sino ba mag-judge sa atin? And even, ako po, hindi ako exempted doon. And I know one day, God will ask me, anong ginawa mo sa pamilya ko? Nakilala ba sila dahil sa'yo? And that, nagkatanong ko, prepared na ba ako doon? Kayo kaya, prepared na rin ba kayo doon? Diba? For my conclusion, sabi doon, those who place their faith in trust in Jesus Christ are secure in the salvation, not by their own good deeds, because no one is good enough to do that. But believers are secure by the various work of Jesus Christ on the cross. Diba nga sabi doon, hindi naman dahil sa ang dami mong mabuting ginawa, kaya ka masasave. Pero yung ginawa ng Lord, by His blood, we are saved. And next po, it is only by Him who is able to keep you from stumbling and make you stand in the presence of His glory, blameless, in great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. Diba? Just need, ang kailangan lang natin to save others is Jesus. We cannot save others kung wala tayong Jesus sa buhay natin, diba? Mahirap naman mag-save ng others kung wala kang kakawakan. You need Jesus, diba? Then, yung last slide ko, nakalagay doon, kasi nga, Vision 23, Seeking the Lost. Hanapin natin yung mga taong dating nakaupo dito. Diba? Na hindi tayo bungi-bungi tignan. Kasi mas gusto ng Lord, may unity, sama-sama ang anak niya. Kanina nga po dun sa movie, diba? Nung sumibol yung yung pastor, lahat ng sheep nagpunta sa safe na lugar ngayon. Kasi alam ng Lord, safe sila sa paningin. Diba
masave sila kapag si Lord yung kasama nila. So tayo, huwag natin i-neglect yung calling na binibigay ng Lord sa atin. So, can we stand up and sing one song? Sa lao na sa Sampawi na natin ang Panginoon. tanggapin yung calling na nanggagaling sa'yo. Because we know, Father, ang plano mo sa amin ay to save us, to love us. Oh God, salamat po. So ngayon, Panginoon, tinataas ko sa inyo ang church na to, hindi ligit sa kaalaman mo, pinagdadaanan ng bawat isa. But we are still standing to you, God. We're still holding on your hands. At ang church na to, hindi kahit kailan matutumba ng kahit na sino. Kasi ikaw ang pumahawak sa church na to. Kaya minsan nagtatayo dahil sa'yo, Lord. Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang mahawak. Ikaw ang mag-rescue sa amin na nag-heard us, Father. But we believe, Father, kahit ganito mo kami pababayaan. At sa mga kapatid ko, Panginoon, na naniligaw ng landas, I know you will rescue them, O God. At hindi ka magbayag na mawala ka sa amin, Panginoon. You will search for that ship na nawawala, Panginoon. And Father, I believe dahil mahal mo kami, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang gagawa ng paraan sa mga na pag hindi na kaya ng tao, ikaw mismo ang Diyos na bababa para tulungan kami, O God. And I believe that, Father, I believe, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay para abutin kami. Kapag binigay namin lahat, sinurrender namin sa'yo, ikaw na ang bahalang gumawa.
our eyes to you, Jesus. To you alone, O God. Na kami titingin lamang sa iyo at hindi ka kahit na kaninong tao. Sabi mo nga, you are the truth, the light, that no one comes on the Father except for you, Jesus. And we believe in that, Father. At Panginoon, patuloy kong tinutulog sa iyo ang mga kapatid namin hindi pa nakakakilala. Kami na tinawag mo, give us the burden na mag-evangelize, to call out, to reach out for the lost, oh God. Na hindi kami manatiling nakaupo lamang dito. Hindi kami hahayo, maghahanap na nawawalang tumbang. Kasi hindi namin kakayanin na sila'y mapahaba. Kasi mahalin mo kami. And we will obey you because we love you, Jesus. We love you, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng bagay, Panginoon. For that love that we know we are not deserving, Panginoon. Salamat po sa gabing ito for reminding us again na ang mission namin is to share your gospel, O Lord Jesus. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang naririto. Sabi mo nga, when you seek first the kingdom of God, then all things shall be added unto you. Ikaw ang nakakala ng lalaki ng bawat isa. Patuloy mo sinusurrender, Panginoon, ng buhay ng mga kapatid kong narito. Kasi I know you have a great plans on their life. And we have faith on you, Jesus. And